This is your last chance. Okay. Magandang gabi ho at magandang umaga ho sa kanila, no? Dito sa atin sa Vita Plus, kahit gabi naging umaga. Now anyway, ako si Dr. Alan Hernandez. So dyan ako nagkiklinik sa napakagandang klinik sa tabi, yung WellCare. Familiar ho ba kayo riyan? Nakakapagpa-check up dyan. Nagtuturo din ako ng medisina sa Lasal. On the side, tuturo ho natin tungkol sa kalusugan. So mahalaga ho ba yung kalusugan? Sino ba sa inyo naka-experience ng mga hospital? Taas ang kamay. Na-experience ng hospital? Okay sir. Saan ho kayo na hospital? If you don't mind. PGH. Dito, sa tabi natin riyan. Nakailang araw ho kayo dyan? Nagtagal ho ba kayo sa hospital? Hindi, ilang araw po kayo nag-stay? Naalala nyo pa magkano nagastos nyo? Hindi na maalala? Sino pa na hospital? Sir, saan kayo na hospital? Yan, okay. Sa hospital natin dyan. Nakailang araw po kayo? 4 days. Magkano inabot? 100,000. 4 days. Lupit. Sino pa na hospital? Sino pa na experience ma hospital? O kamag-anak kakilala na hospital? Kayo ma'am, saan po na hospital? Dito rin, sa hospital natin dyan. Ilang araw ho kayo sa hospital? 1 week, magkano inabot? 147,000 na operahan. Doon sa mga na-hospital ho ba, nag-enjoy ho ba sila o ano? Did you enjoy your stay? Mabigat? Hindi ho ba? Tama ho ba? Pagka na-hospital ho kayo, sa panahon ngayon, magkano inaabot pagka na-confine ka? Palagay nyo. No, easily, I would say right now, no, kasalukuyan, private hospital, gastos ka 5,000-10,000 a day. No? Pangkaraniwang sakit pa yon, hindi pa yan maluluba. Kung maluba ka, no, saan ka dadalhin? Sa ICU. Pag ICU, magkano magagastos? Yun yung pangkaraniwang sakit, hindi yun ICU. ICU, easily, gastos ka mahigit 20 mil isang araw. Dito pa yun, sa probinsya. Hindi yan sa Maynila. Sa Maynila, you can more or less double that cost. No? So, malaking gastusin? Malaking gastusin? Yes. Napakahirap na gastusin pagka na-hospital ka ngayon. No? Pagka maluba yung sakit, malulumpo, pati pamilya. Yes, di ba? Minsan, pati yung kinabukasan ng kaapu-apuhan, nadadamay. Pagka kayo nagka-heart attack, pinayaw ang kalimbawa ng angioplasty. Angioplasty, familiar ho ba kayo ron? Sinusutan ng catheter o tube na maliit, no? Pagkatapos para maibuka yung nagbarang ugat. Easily, kalahating milyon yan. No? O kaya pag pinayaw ka ng bypass surgery, magkano bypass? 1 million. No? O kaya na-dialysis ka pag nasira ang bato mo, either because of diabetes or hypertension, kano magagastos mo doon? Kung mga 3 times a week, right now, the would average siguro mga 50 mil. No? Buwan-buwan. In some cases, o most cases, habang buhay. No? So, pati pamilya, talaga naman, pati yung kinabukasan ng kaapu-apuhan, minsan damay. Tama ba? Yes, no? So, ang tanong, kayo ba'y naghahanda? Sino sa inyo nagbabudget sa kalusugan? Taas ang kamay. Budget, meron kayo inilalaan para sa kalusugan, sir? Galing nyo naman. Parang kayo lang ang nagtaas yata ng kamay. Di ba? Karamihan sa atin, may budget, wala? Wala. Sino dito ang walang cellphone? Ang galing nyo naman, sir. May budget kayo sa kalusugan, wala kayong cellphone? Sabay? Hindi. Ordinarily, sino ba walang cellphone? Lahat ba may cellphone? May budget ang cellphone? Ang kalusugan? Wala. Sino dito nagsisigarilyo? Taas ang kamay. Okay, mahiya.
Panay, taas ng kamay nyo, sir. Doon sa mga nagsisigarilyo, matanong ko lang, ano? Hindi naman sa nangihimasok, pero sigarilyo, paligay nyo, nakakaigi o nakasasama? Nakakasama. Pero may budget. Tama? Ang kalusugan, wala. So, karamihan sa atin, nag-aantay na lang. Hindi naman mamatay, nagmamadali naman kayo, ma'am. Magkakasakit ka muna. No? Hindi naman namamatay ka agad, nagkakasakit muna. Pero pagka nagkasakit ka sa panahon ngayon, yung mga pagdadaanan mo, lalo na in terms of cost o gastos, talaga napakatindi. No? So ngayong gabi, pag-uusapan natin, paano kaya tayo makakaiwas sa sakit? Mahalaga kaya yun? Importante? Gusto niyo malaman? Yes, simple. Iwasan ang mga bagay-bagay na nakapagbibigay ng sakit. Number 1 sa lahat, sigarilyo. Sino yung mga nagsisigarilyo? Taas ang kamay? Oh, baka talo pa kayo ito. Tingnan mo, galing humawak. Oh. Di ba? Anong nakukuha ang sakit kasi sigarilyo? Familiar ho ba kayo sa x-ray? Nakakapagpa-x-ray ho ba? Mga nagsisigarilyo? Pagka nakakita ka ng ganyan sa x-ray, ano ibig sabihin yan? Spot. Mga doktor, pagka tayo sinabihan ng spot. Spot, tama. Usually, pagka-spot, sa aming mga doktor, ang tinutukoy, usually, tuberculosis. No? Pero ang tuberculosis, bahid lang yan. Parang mga ganyan lang yan. Bagya lang yan dito sa taas. Karamihan. Ano? Minsan, malawak din. Maaaring sakupin yung buong baga mo. Pero hindi gaito kaputi. Or gaito kaliwanag. Hindi, pero pagka nakakita ko kayo ng ganyan sa x-ray, ang payo ko sa inyo, magdasal ka na. Hindi nga. Cancer. No? Typical x-ray picture yan. Normal na baga, lung cancer. No? Pagka nagka-lung cancer ka, generally, dedo ka within 6 months to a year. No? Yung ganyan tsura ng mga cancer tumors sa baga. Kahit maoperahan ka, chance mo mabuhay, it's only about 10% after 2 years. Papaopera ka pa? Hindi lang sa baga. Anywhere in the sa respiratory tract, pati sa gastrointestinal tract, kakaroon ka rin. Ito sa throat, no? Sa labi. Sino dito mga asawa ang sisigarilyo? Mga asawa? Sisigarilyo? Asawa mo ba yun? Pagka, ma'am, nagkaganyan na siya, ano yan? Ililips to lips mo pa. Sir, tingnan maigi, oh. Diba? Aray, no? Makakasubukan yung sa hirap at ginhawa, no? Matindi, no? Ayan. Sa dila. Magkaroon ka ba ng singaw, masakit? Imagine mo, gaito kalaki. Ayan. Now, yung cancer, hindi pa nga ganun kadalas yun. Sa dami nagsisigarilyo, hindi pa. Ang mas pangkaraniwang makukuha, pinsala sa baga, COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. No? Pangunahin dyan, emphysema. No? Nagiging parang bariles yung dibdib mo, minipis ang mga braso mo, yamya, kinakabit ka na sa oxygen. No? Yan. Mamaya, kinakabit ka na sa respirator. Para ka may hika, pero hindi gumagaling. No? Paano pagagaling? So, ito ay representation ng ating lungs. Pagka ito normal, no? Ang ating air sacs, ika nga. So, dyan nag-exchange yung hangin. No? Pero pagka may emphysema ka na, giging ganito, nababarahan yan. Ng mga nicotine deposits, no? Ganyan, no? Kung kayo nagsisigarilyo, limbawa, isang kaka a day, no? Or even just 10 sticks a day, no? For more than 10 years, umasa ka, yung baga mo, meron ng deposition ng ganyan. Ano itong maitim na to? Nicotine deposits, no? Yung ba yung nasa labas lang? Hindi. Pag hindi mo yan sa loob, pati yan. Yan ba yung natatanggal pa, palagay nyo? Pwede mo ba yung buksan, tapos kukutsarain mo yun, kain mo yun? Pwede yun? Hindi. No? Kaya yun, sabi nga natin,
para ka may hika pero hindi gumagaling. Unti-unti yan, pahihirapan ka niyan. No? At hindi lang baga, ang pinsala ng sigarilyo. Ang isang pangkaraniwang pinsala din saan? Sa ugat. Ugat po, arteries. Yung nagdadala ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Binabarahan niya, sigarilyo. Pagka nagbara ang ugat ay patungo sa puso, you get heart attack. Naninikip yung dibdib, no? Para ka sinasaksak, para may nakadagan. No? Or, kung sa utak nagbara, you get what we call, tawag nila ngayon, brain attack or stroke. No? Kung saan nagbabara yung ugat patungo sa utak. So, this is a typical CT scan picture. Ang CT scan is a special X-ray, no? Para makita yung loob ng bungo natin. So, ito ho yung normal na baga, na utak, sorry. Ito yung utak na napinsala na gawa ng namatay na yung sirkulasyon. No? So, yan. No? Ang utak natin, hindi basta-basta nakaka-recover. In fact, may pagtatalo pa kung nakaka-recover pa nga yung brain tissue na namatay, no? Napinsala. Kaya marami dyan, ang pangkaraniwang presentasyon, paralisado, kalahati ng katawan. No? Pero isang nakababahalang epekto rin ng sigarilyo, tinatawag na Buerger's disease. Narinig niyo na ba yun? Buerger's disease. Di pa, no? Isang sakit, no? Madalang naman siya. Kaya lang, tipo ba kayo natutulog, himbing na himbing ka, pagising mo, makita mo, unti-unti yung mga daliri mo, paa o kamay ay nagiging itim. No? Bakit nangingitim? Nabubulok. No? Yan ba'y nasasalba pa, palagay nyo? Hindi na. So, itong mga yan, ito yun, masasalba pa ba yan? Ano mangyayari dyan? Putol. Amputation. No? Ayan. Ito, mag-search ka sa internet, no? Mag-google ka, Buerger's disease, makita nyo yung larawan ng lalaking ito. Itong tao ito, matindi to, kwento niya. Yung dalawang kamay niya at dalawang paa niya, putol. Gawa ng Buerger's disease. Pero wag ka, makita mo, may sindi pa rin ng sigarilyo, nakasabit na lang ng alambre sa balikat, no? Ayan. Gusto yata niya, eto dito maputulan, ayan, no? Sino sisigarilyo ulit? Taas ang kamay? Sino magsisigarilyo pa rin? Taas ang kamay? Wala na. Diba? Tingnan nyo maigi, ano? Baka magaya kayo dyan. Makita rin namin kayo sa internet minsan. Sige ka. Sino umiinom? Ba't pare-pareho kayo nagtataas yata ang kamay? Ganito ba itsura nyo, sir? Pagka kayo umiinom? Ano napipinsala sa alak, palagay nyo? Okay. Well, ano itong litratong ito? Ito po, tawag dito endoscopic picture. Endoscope isang instrumento na isinusuot sa bibig para makita yung loob ng ating sikmura. No? So, ito yung litrato ng sikmura natin. Pero ano yung pulang yan? Dugo. Nagdurugong sikmura. Kasi ang alak, pag inom ng alak, ay nakapagbibigay ng gastritis o pamamaga, no, ng sikmura natin. At maaaring makapagbigay din ng ulcer na maaaring magdugo rin. Pero ang pangkaraniwang pinsala ng alak, saan? Sa atay. No? So una, no, kakaroon niya ng pagsuot ng taba sa atay natin. Fatty liver ang tawag dyan. Ang alcohol, ang alak, isa sa pinakapangkaraniwang dahilan ng fatty liver. No, pero later on, habang ikaw ituloy-tuloy na umiinom, malaklak ng alak, nagkakapeklat-peklat ang iyong atay. Ang tawag dyan, fibrosis. Na mameklat. Maya-maya, magiging cirrhosis na yan. No? Ito, itsura ng cirrhosis. Normal na atay. Di ba? Pagka bumibili kayo sa palengke, familiar kayo sa itsura ng atay. No? Makinis, makintab. No? Pagka naging cirrhosis na, ayan, nagkabukol-bukol na, mukha ng hamburger. Pero yan, hindi na yan gumagaling. Kung bagay sa bagay, emphysema sa atay, cirrhosis. Permanente na ho yan. No? Kung bagay, wala ka ng ligtas. At yan ay wala ng lunas. Unti-untiin ka niyan. No? Yung mga, kung mga manginginom, di ba? Minsan, pamacho ba yung mga yan?
Pagka mga manginginom, pagka sweldo, araw na sweldo. O kaya, di ba? Weekend, nasa mga bangketa yan, nakapuro yan, umpukan, di ba? Wala pang mga t-shirt minsan yan. O, pagka may dada, pare, tagay ka muna, pare. Tama ba? Pagka ganito na itsura, macho pa ba? Hindi na. Di ba, lumalaki ang mga tiyan? Lumilit ang mga braso. Pero at this point, baka hindi na laman ang nasa loob niya. Pag pindot mo, tubig na, ascites na pala. No? Ang tawag doon. Nagkakaroon pa nila, simula sa mata. Maya-maya, buong katawan. No? Yan. Macho pa ba? Ang tawag diyan, gynecomastia. No? So, maaaring magkaroon ka ng dede, oo. No. Macho pa ba, sir? Ha? Di mga manginginom, di ba? Pamacho yan. Pagka nagkaganyan, hiraman na kayo ng misis mo ng bra. Naku, tatawa-tawa kayo, sir. Nagtaas ka ng kamay kanina. Pati mga daliri, naapektuhan, no? Tawag dyan, clubbing. Nakikita rin yan sa mga chronic smokers. Kaya ako kayo mahilig magsigarilyo, mahilig maglaseng, taas nga ng kamay, mga mahilig minom. Tingnan ko nga, may ganyan na ba? Yan. Tingnan niyo yan. Drugs. By the way, sino ulit iinom ng alak? Sino mahilig uminom? Sino iinom pa rin ng alak? Wow, ang bait Nagbago na kagad. Totoo kaya yan. Drugs. Sino nagda-drugs? Siguro naman wala magtataas ng kamay, ano? Hindi nga, minsan may nagtaas ng kamay. Minsan. No? Ano na sisira yan, no? Ito, mga nagtuturok. Mga heroin addicts. No? Yung mga chronic drug users, no? Mga pangit yung kanilang nutrition. No? Nakikita yan sa ngipin nila. Mga pangit ng gusto. No? Ano pa nasisira? Anong pinaka-napipinsala ng drugs? Very good. Utak natin. No? Patsi-patsi ng utak natin, hindi na gumagana. So, totoo lang. So, ito isang kalahati ng utak natin. No? It's one hemisphere of the brain. Yung asul, ito ho yung lugar na wala pang pinsala. No? Yung dilaw, yan yung napinsala na by about 3%. Yung pula, napinsala na by 5% or more. No? Alin ang pinakamarami? Yung pula. No? Ang napipinsalang lugar, particularly, may kinalaman sa emosyon at saka sa memorya. Di ba? So, makita nyo, yung mga adik, kahit ma-rehab, no? Kahit dumaan sa rehab, ang kukulit na. Mahirap na makaintindi. May nainkwentro ba kayong, sino ba may experience sa mga adik? May nakausap na, may kilalang adik. Pansinin nyo, pagkakakausapin nyo, paulit-ulit ka. Pabalik-balik sa'yo. No? Kaya marami sa kanila, kahit ma-rehab, hindi na makabalik sa mga dating trabaho No? Kasi napinsala na yung mga utak. Bigyan mo na instructions, mamaya nasa harap mo na naman. No? Tatanungin na naman kung ano yung instructions. No? So, yan. No? Ano pa mangyayari sa'yo pagka kay addict? Papangit ka. Sigurado. Ito ho siya, after 4 years. Malaki pinagbago? Pumangit ba? Yes. 3 years apart. Ito, before and after. No? Ito, after 10 years. Yan na. Dito siya nagsimula. After 10 years, tumanda, pumangit. Grabe, ano? Kung hindi ako nagkakamali, pumanaw na siya. This is before she died. No? Sa mga celebrities, di ba? Uso yung pangkaraniwan dyan yung mga nagka-addiction. Kilala niyo to? Sikat sa Amerika. Singer. Sino to? Si Amy Winehouse. No? Dito sa atin, hindi masyadong kilala. Pero ito siya, nung siya ay high school pa lang. Maganda? Sexy? Di ba? Ito siya, nung sumikat at yumaman. Parang baligtad, ano? Kung kailan yumaman, doon nagbago ng gusto, pababa yung itsura. And she died, no? Because of addiction. Sino pa?
Kilala niyo to last year? Isang napakagaling na singer, si Whitney Houston. No? This is when she became an addict. No? So, sayang, sayang yung napakagaling na talento. Di sana mas marami pa siya nagagawang magagandang awitin. Yan. Pollution, nakapipinsala ba sa katawan? Yes, no? Yan. No? Yung mga doktor dyan sa Lasal, ewan ko kung inabot nyo yun, gumawa ng pag-aaral, tinignan yung mga residente, no? Gumawa ng pag-aaral, tingnan yung mga bahay na malapit sa pabrika dito sa Cavite, na bumubuga ng maraming usok. Nakita nila yung mga bata rin, mga nakatirang bata, mas maraming may sakit sa baga, may hika, may bronchitis, may respiratory diseases. No? Kumpara dun sa mga bahay na malayo sa mga mauusok na pabrika. No? Sa ibang mga lugar, pangkaraniwan na yan. No? During seasonal yan. No? Pagka congested yung mga kalye nila, baka tayo, malapit-lapit na rin tayo dyan pagka tayo nagpabaya. Hindi lang sa hangin, no? Pati sa tubig, sa kapaligiran. No? Ayan. It's more fun in the Philippines. No? Malupit. Malupit, So, eto ang ating tinatamasa ngayon pagka nagpabaya tayo dyan. No? So, taon-taon na lang nakaka-experience yan. No? Yan. Stress. Meron ba kayo sino nakaka-experience ng stress? Ha? No? Saan? Psychological, physical, emotional, financial? All of the above? Sa trabaho? May nai-stress ba sa trabaho? No? Diba? Paano nakakalis ng stress? Ano nakakalis ng stress? Sino rito paladasal at palasimba? Taas ang kamay. Oh, very good. Okay. So, yung mga nagtaas ho ng kamay, malamang mas tatagal ho kayo sa mundong ito kaysa doon sa mga hindi nagtaas ng kamay. Aray. Hindi nga. May mga pag-aaral nagpatunay, mga pagdarasal pala at pagsisimba, halimbawa, ay nakapagpapababa na ang chance magka-heart attack. Kasi yun ay nakapagpapakalma. No? Kaya kung hindi nagdarasal, abay magdasal ka na. Kung ayaw mo, mag-yoga ka. Yes, no? It's a calming technique, no? So nakaka-relax yan, relaxation technique or transcendental meditation. Yan. No? Or massage. Nakakapagpa-relax yan. Nakakapagpakalma yan, no? Mamimili ka lang nung gagawa sa noon. Or makinig ka ng music, no? Mga nakakakalmang music. Mga parokya ni Edgar, ganyan. No, yan. Exercise. Sino rito gusto magpa-sexy? Paganda ng katawan. Very good. Sino ho meron ito araw-araw? Wala. Kung wala, kinalulungkot ko, huwag na kayo masyado umasa, no? Kasi kung wala, hindi makukuha yung itong pangangatawan. Yan. Okay ba yan? Maganda ba yan? Type ba? Type? Sir, type mo ba yan? Ha? Ma'am, pagka ganyan pangangatawan mo, kahit anong sabihin mo sa mister mo, susunod yung pustahan tayo. Hindi nga, pagka sinabi mo sa kanyang, higa. Higa yan. Pag sinabi mong hubo, nako, takot na lang niya. Hindi na, kailangan ba magkaganyan? Hindi naman. Hindi naman. Ba magandang exercise? Para sa puso, tinatawag ng cardiovascular exercises, jogging. Simple. No? Maganda yan. Kaya lang, pagka nakakaedad na, 40, 50, 60, medyo hindi masyadong pinapayo na yan. Bakit? It's high impact. Nabubugbog yung weight-bearing joints. No? Balakang, tuhod, no? So, cycling, maganda rin. Although malakas ang impact sa tuhod, sa knees. No? Ganun din, pagka nagkakaedad na. Pinakamaganda, swimming. No? Kaya lang, ka lang, marunong ka lumangoy. Hindi pwedeng pisaw ka lang sa batya, swimming yon, hindi yun. At may access ka sa pool. Pero ang pinakamadalit simple, maglakad, brisk walking. No? Pero gaano katagal? No? 30 minutes, 5 times a week. Yun ang kasalukuyang rekomendasyon ng American College of Physicians. Sino gumagawa? 30 minutes, 5 times a week. Diba? Mahirap yun no? Yan for maintenance lang.
for maintenance. That is not even for weight reduction. No? Yan. Pero sa totoo lang, pagdating sa pag-iwas sa sakit, ang pinakamahalaga sa totoo lang, eto, wastong pagkain. Ano ba ibig sabihin ng wastong pagkain? Hindi naman, 3 times a day, wasto na. Ano ba ang wastong pagkain? Pag sinabing wastong pagkain, tama, balanse, no? Ito yung mga pinapayo hanggang sa kasalukuyan, although may mga pagbabago na rin po yan. No? Yung food guide pyramid, kung saan ito daw pinakamarami, cereals, no? Carbohydrates, followed by yung mga vegetables and fruits, and then yung meat, milk products, tapos ito madalang, fats, oils, and sweets. Yan. No? Ganyan ba ginagawa nila? Ha? O baka ganito. Chichirya, yan. Soft drinks, mga junk food, no? French fries. Andun yung gulay, nasa ilalim. No? Ang mga bata ba, madaling pa kayo ng gulay? Hindi. Pahirapan. Ano willing-willing inumin ng mga tao ngayon? Yes, no? Last year, lumabas ito. No? Ewan ko kung nakita nyo na to, familiar kayo rito. Ito na ang kapalit ng food pyramid. No? Ito'y galing sa USDA. No? Sila nagbibigay ng rekomendasyon sa nutrition sa Amerika. Pero ayon sa kanila, ang tawag nila dito food plate. Plato. No? Ika nga. Kasi mas madali daw ituro. No? Ayon sa kanila, tuwing kakain daw tayo, hatiin natin yung plato natin sa dalawa, sa gitna. Kalahati ng kakainin mo, fruits and vegetables. And then, ito yung cereals or grains. No? Tapos, a little bit more than 1/4. Less than 1/4, protina. And then, ang payo nila, isang baso ka daw ng gatas. No? Pero alalahanin natin, yung USDA, ang ibig sabihin niya, United States Department of Agriculture. No? So, kumbaga, nire-representa niya yung mga food producers sa Amerika, including yung mga beef manufacturer, no, yung mga dairy products, gumagawa ng dairy products, kaya in-encourage nila ito, no? So may mga eksperto ang sasabi hindi naman kinakailangan na 3 times a day inom ka niyan. Pero mapunta tayo rito, no? Ang mahalaga pagdating sa grains, no? Pag sinabing grains, ano ba yung grains? Dito sa atin, ano yung pangkaraniwan natin kinakain na grain? Kanin, di ba? Masustansya ho ba? Matanong ko lang. Palagay ninyo. Sino yung sasabing masustansya? Sino yung sasabing hindi masustansya? Parang, sino walang masabi? Ano, nasaan ang sustansya ng bigas? Alam niyo kung nasaan? Hindi sa dahon. Hindi sana yung dahon ng kinakain natin. Sa dami. Akala ko sa dahon eh. Hindi, ang sustansya po ng bigas o ng kanin ay nasa ipa. Sa balot niya. Kaya kung gusto mong masustansyang uri ng bigas, ang kakainin mo dapat yung, wag naman yung darak. No, pwede rin yung darak, sa totoo lang. No? Pero kaysa magdarak ka, no? Kainin mo yung brown rice. Tanong, sino dito nagba-brown rice? Oh, mahal, ano? No, mahal. Pero alam niyo, sabi ng simula nung matutunan ko at itinuturo ko sa mga pasyente ko, meron ako isang mag-asawa, talagang brown rice ang kinakain nila. Sa dami ng pasyenteng naturuan ko, sila lang talaga yung nakadiretso, tuloy-tuloy na kinakain nila brown rice. Nung tinanong ko sa kanila, di ba medyo mahal siya? Kasi 50, 56 a kilo yan di ba? Sabi sa akin, Dok, parang hindi rin naman masyado lumalabas din na halos pareho lang o bakit naman? Kasi, mas maalsa siya, no? Kakalawa man tubig bago mo iluto, no? Binababad muna. So, mas maraming kailangan tubig. So, yung dami niya, hindi kasing dami ng pangkaraniwang kakainin na bigas. Pangalawa, hindi ka naman daw makakarami ng kain Gawa ng mapapagod ka kangangata. Kangunguya, no? So, yun. Yung pasyente ko nagsabi doon, no? Pero anyway, mas masustansya talaga yung brown rice, no? Kung magtitinapay ka, preferably wheat bread. Whole wheat bread.
no? Mas masustansya 'yon kaysa sa white bread, no? Now, pero ang pinakamalaking pinagkaiba nito sa food pyramid ito, no? Pinakamarami daw fruits and vegetables. So bakit nagkaganon? Bakit malaking pinagbagong ganon? Gawa ng yung fruits and vegetables over the years, nakita nila, siya palang pangunahing source ng mga vitamins and minerals na kailangan ng katawan natin. Now, ano naman ang kahalagahan nun? Yung palang vitamins and minerals, yan ang pangunahing pinanggagalingan ng mga tinatawag nating antioxidants. Di ba narinig natin sa TV yan, mga pagkain na mataas sa antioxidants? Di ba importante yan? Bakit mahalaga yan? Kasi yung mga antioxidants, essentially, yan ang tagatanggal ng mga tinatawag na free radicals. No? Yung free radicals, medyo mahirap ipaliwanag, pero suffice it to say, na pagka marami kang free radicals, no? At yan napaparami pag tayo na-expose sa mga lason, sa kapaligiran, mga toxins, sa mga pollution, sa stress, no? Pagka ikay lagi na-stress, dadami ang free radical level mo. Pag marami kang free radicals, no, maaga kang magkakaroon ng mga sakit na may kinalaman sa pag-edad. No? Halimbawa, katarata, heart attack, strokes. Yan. So, ang nakakabawas, no, nakakatanggal doon ay antioxidants. At karamihan ng antioxidants are vitamins and minerals. No? Pangunahin dyan, vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium, zinc, glutathione. No? Pero kung akong tatanungin, sa totoo lang, ano, para sa akin, ang pinakamagandang uri ng pagkain, prutas at gulay, fruits and vegetables. No? Ako actually, ito medyo tinitingnan ko ngayon, no? Because over the years, actually, maraming pag-aaral na sasabi, yung palaging pagkain ng karne, hindi pala maganda. No? Kami sa diabetes, sa linya namin, lalo na pag may pinsala na sa bato, pinaiiwas na namin yung karne. At napatunayan mga bagong pag-aaral, pagkalagi kang kumakain lalo ng mga red meat, mga steak, no? Maaga kang magkakaroon ng mga sari-sarang sakit. No? Including heart attack, including some cancers, no? So para sa akin, pinakamaganda, fruits and vegetables. Kaya kung sino gusto magpa-sexy? Pa-sexy. Si Sir lang ba? Ayan, no? Yan ang pinakamagandang diet. No? Ang masamang diet ba? Masamang pagkain? Maling pagkain? Nakapagbibigay ng sakit? Yes. No? Ayan, no? Mag-internet search ka, makakita mo yan. Number 1. Sino rito inalmusal kanina umaga? Hotdog. Sino palaging merong sa pagkainan na hotdog? Sino palagi may hotdog sa freezer? Ha? Palagi. Ano palaging binibigay sa mga bata pagka birthday party? Hotdog. Nakatuhog pa. Di ba? May kasamang marshmallow, nakabaon saan? Sa repolyo, sa pinya. Yung dapat kinakain mo, pinagtuhugan eh. Hindi nga. Di ba? Bakit hindi maganda ang hotdog? No? Ang hotdog ay nabibilang sa mga tinatawag na processed meat. Kabilang ho dyan yung corned beef, no? Yung mga luncheon meat, salami, pastrami, yung mga yan, mga spam, no? So, bakit pinaproseso ang pagkain? Para? Yes, tumagal, di ba? Para essentially patayin yung mga nakapipinsala, katulad ng Clostridium botulinum, yung dahilan ng food poisoning. So, lalagyan nila yan ng preservatives, katulad ng salitre, sodium nitrate. Pagpasok sa katawan natin, nagiging nitrite, no? Or nitrosamines na napatunayang nakapagpapa-cancer. No? Bacon. Ano, sino mahilig sa bacon? Masarap ba bacon? Sarap, di ba? Ano marami sa kanya? Taba laman? Taba. Kaya nga masarap eh. Kasi maraming taba. Ang pagkain, pagka malinamnam, masarap, maraming taba. Ang taba ang nagbibigay linamnam sa pagkain. No? Kaya lang, problema, yung animal fat, katulad halimbawa sa bacon, mataas at tinatawag na saturated fat. No? O nakapagpapataas ng mga bad cholesterol, yung tinatawag na LDL cholesterol natin. No? Nakapagpapabara sa mga ugat, no? Sa arteries.
French fries. Sarap? Sino mahilig? Oh, yung iba, kunyari pa hindi, ano? Di ba? Ano problema sa French fries? Paano ba niluluto yan? Lubog sa mantika. Matanong ko lang. No? Napagtanong nyo na ba kung saan kayo bumibili ng French fries? Kung gaano kadalas palitan yung mga mantika nila? Natanong nyo na? Hindi pa. Tinanong ka doon sa Robinsons, doon sa isang bebenta doon ng ano, parang yung patatas na hiniwa pa ikot, katuhog pa sa barbecue stick. Sabi ko sa babantay, iho, matanong ko lang, gaano kadalas kayo magpalit ng mantika? Abay, nagmamalaki pa. Sabi sa akin, sir, every 5 days ho kami magpalit. Ganun ba kayo sa bahay, every 5 days, bago palitan? Gaano kadalas gamitin mantika? Isa. Minsan dalawa. Ang mantika, pag paulit-ulit na iniinit, no, becomes hydrogenated. No? Pumapangit yung uri ng mantika. No? So, ganun din, donuts, no, mapinsala, chips, junk food, yung mga chichirya, halimbawa, no problema sa chichirya. Ano siya? Pagka maalat, tama kayo sir, pagka maalat, anong sakit makukuha mo? Ha? Hindi UTI, lagi na lang. Hindi UTI. Lagi na lang UTI. Alam nyo kung ano makakuha nyo sakit? Hypertension. High blood. Pag palagi ka manghilig sa maalat, high blood ang makukuha mo. Maaring masira yung bato mo later on, pero magsisimula yan sa hypertension. Pero ang paborito ko sa lahat, sa totoo lang, eto, oh. Soft drinks. Sino mahilig sa soft drinks? Taas ang kamay. Okay, mahiya. Sino mahilig? At least si Sir honest, oh. Yung iba. Di ba? O bakit ko nasabing paborito ko yan? Abay, binuhay niya ng pamilya ko. Ano sabi ko sa inyo, linya ko? Espesyalista ako sa diabetes. Nung araw ho ba, marami kayo nababalitaan diabetic? Hindi. Napakadalang. No? Ngayon, nagkalat? Kaliwat kanan. Nabubuhay ko nga pamilya ko. Gawa ng sa dami lang ng diabetic. Eh. No? At ang nakikita kong dahilan? Soft drinks. No? Ano ba yung mga makukuha mong sakit kaso soft drinks? No? Ayan, no? Isa-isayin natin. Ano? 2006. Diabetes Magazine. No? Sa issue na to, cola drinks may raise blood pressure. No? Natuklasan nila. March 2001, sugar-rich soft drinks linked to high blood pressure. Hanggang sa ngayon, no? Talagang tinutukoy nila yan. Pag ang blood pressure mo may get 140/90, on more than 2 occasions, may alta presyon ka na. Habang buhay na yan, hindi na yan gumagaling. No? Ano pa? Nakakapinsala sa ngipin. O bakit nasisira ang ngipin natin kaso soft drinks? Ha? Malamig? Matamis? Alam nyo ba, ang soft drinks ay may asido? 3 ang asido niya. Phosphoric acid, citric acid, and carbonic acid. Hindi mo lang malalasahan kasi ubod ng tamis. Kaya nakaka-dissolve ng ating mga enamel and dentin, ng ngipin natin. Ano pa? Familiar kayo sa Alzheimer's? Sakit ng supposedly matatanda kung saan nagiging makakalimutin. Ito yung normal na utak, healthy brain. Pagka may Alzheimer's ka, lumilipis, lumiliit ang utak mo. No? So ano connection ito sa soft drinks? Sa mga bagong pag-aaral tungkol sa Alzheimer's, no? Nakikita nila na yung palang mga may Alzheimer's ay mataas daw ang aluminum content, no? Sa katawan. No? O saan ang galing yung aluminum? No? Sino rito ang umangata ng frying pan? Habang nag-iisip. Di ba? Minsan yung ibang tao umangat-ngat ng lapis, takip ng ballpen, o sino dito frying pan ang inangata? Siyempre, wala, ano? Well, maraming pwedeng panggalingan. Actually, yung aluminum, no? Sa toothpaste na lang eh. No? Yung kinalalagyan niya, yes, pwedeng manggaling doon, no? Sa tubig na iniinom natin, maaaring magkaroon ng aluminum. Sa soft drinks, saan pwede kaya manggaling yung aluminum? Sa soft drinks in
No? May aluminum lining yun eh. No? So, acido yung soft drinks. Di ba? Supposedly, meron siyang may coating yan para hindi mag-leach out yung aluminum. Kaya lang, pagka nabagok yung lata, nabaluktot, di ba? Nade-deform, pwede masira yung ano na yun. Kung araw-araw ka nagso-soft drinks, baka mamaya, palagi ka na lang, saan ko pa nailagay yung susi ko? No? O nakita mo ba yung wallet ko? Nasa bulsa na pala niya. Baka mamaya, tanong mo na sarili mo, ano nga pala pangalan ko ulit? Patay. Meron ka na palang Alzheimer's. No? Osteoporosis. Familiar ko kayo sa osteoporosis? Sakit ng kababaihan pag nagme-menopause. No? Kung saan numinipis yung buto. No? Ito normal na buto, ito yung osteoporotic na buto. So again, ano kinalaman ng soft drinks at osteoporosis? No? Yung phosphoric acid pala ng soft drinks ay galing sa kanyang phosphate content. Ang soft drinks, maraming phosphate. Konti kanyang calcium. No? Sa katawan natin, baliktad. Madami-dami tayong calcium, konti ang ating phosphate. Yung dalawang yun ay may normal na relasyon sa katawan natin. Pag araw-araw ka nagso-soft drinks, nasisira yung relasyon na yon. Akala ng katawan natin, kulang tayo sa calcium. So, utusan yung katawan natin, maghugot ng calcium. Saan ba nakabaon yung calcium? Sa katawan natin? Sa buto. No? So, huwag kang magtaka, kung lagi kang nagso-soft drinks, maaari kang mapagang magkaroon ng osteoporosis. No? Wala ka namang mararamdaman dyan. Hindi naman yan bibigay ng pananakit ng kasukasuan. Arthritis yun. Kaya lang, pag ikay nadapa, madali kang ma-fracture. No? At pwede kang maagang makuba. No? Kaya kung kayo mahilig sa soft drinks, ang payo ko sa inyo, mamaya pagka kayo halimbawa nagpapalit ng damit, nakahubo na kayo, no? Mag-side view ka sa harap ng salamin. Tingnan mo. Okay ka pa ba? O hindi na? Di ba? Oh. Ito paborito kong slide. No? Para sa akin, ito pinakamalaking pinsala na ibinibigay na soft drinks. No? Tingnan nyo, bakit hindi dadami diabetic? Isang lata, ito ang katumbas na asukal. 500 cc, 1.5 liter. No? Ito ang tanong. Ano ho ba pinangmamatamis sa soft drinks? Hindi. Akala niyo ba yung sugar? Hindi. Ano? Acid. Paano magiging matamis kung acid? Ano ginagamit pang matamis sa soft drinks? Alam niyo kung ano? Mais. Mais. Yes. Pansinin mo, habang uminom ka ng soft drinks, minsan nakakakuha ka ng butil na mais. Hindi nga, nangyari na ba? Minsan may umamin, nangyari na daw sa kanya. No? Pero hindi mangyayari yun. No? Kasi ginagamit nila is corn syrup. No? Corn syrup. Kaya lang, binago nila. Ang tawag nila doon, high fructose corn syrup. No? Yon, binago nila yan. Matagal na nilang ginagawa yan since the 1970s. Apparently, itong high fructose corn syrup na-discover pala sa Japan in the 1960s. Inadapt ng mga Amerikano. Sa Amerika kasi, di ba, ang lawak ng taniman nila doon na mais. Malawak, no? Kung tayo dito, bigas, sila mais. 100,000 hektarya kung magtanim sila. Kung umani sila doon, tineto nilada. No? Parang gabundok, di ba? At isa lang kinukuha ng produkto doon. Corn syrup. Pero binago nila yan since the 1970s. Ang tawag nila doon, high fructose corn syrup. No? Yung fructose, asukal lang yan. Nakukuha natin sa prutas, kaya nga tawag dyan fructose. Pero yun natural. No? At masustansya yan. Pero yung high fructose corn syrup, hindi. Hindi siya natural. No? Binago yan. No? It's refined. No? Minodify na nila yan. So, ang problema, ito ka. Pagpasok sa katawan natin,
imbis na gamitin yan, yung fructose hindi masyadong ginagamit ng katawan natin yan eh. No? Saan na pumapasok yan? Sa atay, essentially. No? Mga 70% doon minametabolize yan. O, yun yan, pinoproseso. No? Ang problema, pagpasok sa katawan natin yan, hindi katulad ng pangkaraniwang asukal, no? O yung natural glucose, halimbawa, na nakukuha natin sa mga pangkaraniwang pagkain, ginagamit bilang gasolina ng katawan natin. No? Yung high fructose corn syrup, marami sa kanya, iniimbak agad ng katawan natin. O isan iniimbak? No? Ginagawang taba. No? So essentially, sa atay nga eh. Pero ang saan ba nag-iimbak ng katawan natin ng sobrang pagkain? Dalawang pinag-iimbakan eh. Alam niyo kung saan? Bilbil. Yes, subcutaneous fat. Yun yung nakikita natin. Pero yung mas mapinsala, hindi natin nakikita. Ang tawag doon, visceral fat. Nakakita na ba kayo ng baboy o bakang kinatay? Di ba, pag bukan yan, makita nyo doon sa mga bitukan yan, may nakalatag na taba. That is visceral fat. Pag sumusuot sa mga organs natin, katulad sa atay, it becomes fatty liver. Soft drinks is now one of the common causes, aside from alcohol, dati alcohol ng fatty liver. Pinanggagalingan ng fatty liver. Kaya ngayon, usong-uso fatty liver eh. No? Bakit? Yung high fructose corn syrup, no? Doon iniimbak, doon itinatabi, dumadami ang taba. Ang problema, yung visceral fat na yan, ay mapinsala. Bakit kamo? Napatunayan ng mga bagong pag-aaral, diyan nagsisimula, no? Yung tinatawag na metabolic diseases. No? Gawa ng may kinalaman yan sa insulin, actually. No? Yan ang pinanggagalingan tinatawag na insulin resistance. No? Na siyang dahilan sa pagkakaroon ng number 1 metabolic disease, diabetes. So in effect, para sa akin, anong dahilan? Bakit nagkalat ang diabetic ngayon? Yan. No? Ang isa pa, number 1, ito, napatunayan talaga ito ng mga pag-aaral, na ang number 1 cause ng obesity sa Amerika, right now, 70% of Americans are either obese or overweight, soft drinks. Ang malupit, pati ngayon sa mga bata. Pag ang anak mo, obese at the age of 8, 80% ang tsansa, pagtanda niya, obese pa rin siya. Together with obesity, alam naman natin ngayon, na pagka ikay mataba, obese, no? Overweight, mas mataas ang chance mo magkaroon ng heart attack, stroke, no? And kidney diseases, pati mga cancer, colonic cancer, no? Sari-saring mga cancer, prostatic cancer, pagka ikay overweight. No? Ito ba, okay ba to? Cute? Ganda ba yan? Pagka nakita mo, anak mo ganyan? Cute? Oh, cute-cute naman. O, magkano kaya ihahanda ako pagka nagkasakit ka? Di ba? Eto. Isa rin medyo nakababa. Mas nakakabahala pa nga actually. Kilala niyo ba yung National University of Singapore? No? Kailan lang lumabas yung bagong ranking ng universidad sa Asia? Diba? Lima ba daw? 4 sa mga universities natin nakarapasok. Top 300, 4. Ang National University of Singapore is number 2. No? As of recent count. Pero gumawa sila ng pag-aaral, 14 anyos, 14 years yung pag-aaral, involving 60,000 na katao. Mahigit. 14 years, ha? Napatunayan nila after 14 years na pagka ikaw daw ay umiinom ng 2 o mahigit na soft drinks, isang linggo, doble chance mong magkaroon ng pancreatic cancer. Familiar ho ba kayo sa pancreatic cancer? Itong pancreas natin, ano ba ang pancreas sa Tagalog? Ha? Palay. Ang lapay ay spleen. Nandito po siya. Nakatutok yung buntot ng pancreas dyan. Ang ulunan siya ay nakatutok sa small intestine. Nasa likod yung pancreas ng stomach. No?
So, sa totoo lang, hindi ganun kadami nagkakaroon ng pancreatic cancer. No? Pero recently, dumadalas. No? Last year, madalang ako makakita niyan sa practice ko. Although yung practice ko, problema niyan, galing sa pancreas kasi doon ang gagaling yung insulin. But I hardly ever see pancreatic cancer. Last year, I saw 3 kaso. No? So, medyo nagulat nga ako ron eh. Ganyan ang itsura ng pancreatic tumor. No? Pag yan kumalat sa atay, ganito ang itsura niyan. Pagka pancreatic cancer ka, maswerte ka pag ikay umabot ng mahigit 6 na buwan. Most of them die within 6 months. Sino yung mga nabalitaan yung pumanaw from pancreatic cancer recently? Kilala niyo to? Patrick Swayze. Hindi niyo kilala? Hindi niyo ba inabot to? No? Kaya alam niyo yung palabas na Ghost. Katambal niya si Demi Moore. No? One of the most romantic movies of all time. No? At saka yung Dirty Dancing. Makisig na lalaki. Gandang lalaki. Eto siya, nung nagka-pancreatic cancer. He died from the chemotherapy. No? Sino pa namatay? Meron kang iPad, iPhone? Steve Jobs, may-ari ng Apple Computers. Last year. No? Died from pancreatic cancer. Mayaman tao? Yes, it's worth about $7 billion. No? Halos pareho sila ni Henry C. May nagawa ang pera? Wala, patay din. No? Sino pa namatay? Pancreatic cancer? Pavarotti, Panatin, noong 2007, pumanaw from pancreatic cancer. No? So bakit parang ang dami yata namamatay ngayon sa pancreatic cancer? Sino mahilig sa soft drinks ulit? Taas ang kamay? Ay, di na lang iinumin mo. Very good. Tubig, di ba? May pagkakataon bang gusto mong masarap-sarap sa tubig? Siyempre, yes. Gulay, di ba? Oh. Diba? Gulay. Ang VitaPlus, essentially, gulay po yan. No? Ito yung may-ari ng VitaPlus, si Ma'am Doy Taktakan Tumpalan. Yung VitaPlus, inilabas noong 2005. No? Ngayon ito, isa sa pinakamagaling nating eksperto sa larangan ng herbal medicine. Yung formulation ito ay galing sa mga tribo sa Kalinga Apayao. No? Pinagsama-sama 5 halamang gamot na ayon sa kanila ay pinakamagandang kombinasyon ng halaman sa isang produkto. Ang kagandahan, ginawang lasang dalandan. No? Para sa akin, this is a breakthrough product. Bakit kamo? Hanggang sa ngayon, pumunta ka ng butika. Kahit sa butika, magtanong ka, may ka ng halamang gamot na bibigay sa'yo. Banabati, Lagunditi, Ampalaya-tea, ano pa ba? Pito-pito-tea, ano kaya lasa? Pait, pakla, tisin mo na lang. Di ba? For the first time, naglabas ng halamang gamot na masarap. Masarap. Dalandan ba masarap? Kahit bata, magugustuhan di ba? No? Ang kagandahan, ano ba ang mga sangkap niya? Malunggay. Sino ba binibigyan ng malunggay? Usually. Pangkaraniwan. Ha? Yes, bagong silang. Mga bagong silang. Kasi siya ay isang laktagog na kapagpapalabas ng gatas ng ina. Pero alam ba natin na 7 times ang vitamin C niya kaysa orange. 4 times ang vitamin A kaysa carrots. 4 times yung calcium, 2 times yung protein, kaysa gatas. In fact, mas masustansya pa pala ito kaysa gatas. Sa Africa, ang tawag ko sa malunggay, miracle tree. Ginagamit nila sa malnutrition program in place of powdered milk kasi napakamahal pala ng powdered milk, di ba? So, pwede palang i-substitute, no? Dinikdik na pinato yung dahon ng malunggay, no? Yan, no? Ang katumbas niya. So, yan, sa Africa. No? So, totoo lang, dito sa atin, sa Pilipinas, no? Pag walang maipakain yung mga magulang, makita mo doon sa mga palabas sa TV, pag walang maibigay sa mga anak, anong pinakamura yung binibigay sa mga bata? Yes, instant noodles, di ba? O, 10 paketeng instant noodles, 10 bata, 1 galon tubig, ayos, lahat makakatikim. Kaya lang, makita mo yung mga itsura ng mga bata, malnourished. Kung wala kang maibigay, ilang kaya mo, o di sige. Kaya lang,
bigyan mo instant noodles, pero tambakan mo ng malunggay. Ang 100 gramo ng pinakuluan daang ng malunggay ay nakapagbibigay ng 75% ng calcium, kalahati ng protein, lahat ng essential amino acids, maraming vitamin A and vitamin C, pangangailangan ng mga batang 3 to 5 years old, yung mga toddler. Ganun kaganda ang malunggay. No? Sa mga adults naman, no? Ito rin daw ay mahusay na aphrodisiac. Ano yung aphrodisiac? Sa mga dalaga, pakitakip ang inyong mga tenga. Ano aphrodisiac? Pampasigla sa gabi. Diba? Gusto niyo yung patunayan? Namaya, pag-uwi niyo sa bahay, sa mga misis, luto kayong tinola. Imbis na papaya tambak mo, tambakan mo ng malunggay. Kaya lang, baka magtaka si mister, ba't araw-araw pinakakain tinola nito? At puro malunggay ang laman, ano? Diba? O, yan, may natutunan kayong tip. Pagka nag-away kayo ni mister, tinola ka agad. O, mamaya, bati na kayo. Okay. Ano pa ang sangkap niya? Sili. No? Familiar tayo sa sili. Alam ba natin, napakahusay na halaman yan. Nakakaalis ng sari-saring pananakit. Joint pains, muscle pains, peptic ulcer pain. Sa mga babae, dysmenorrhea. No? Nakakatulong siya. Ako mismo, no, kaya ako naawili sa VitaPlus. About 6 years ago, I had a very severe lower leg pain. Yung gastrocnemius ko, sumakit ng gusto. No? Mukhang sa kada drive. Araw-araw ko nagda-drive eh. So, araw-araw ko papamasahe sa misis ko. Araw-araw ko umiinom ng analgesic, no? Yung naproxen. Forte pa. Maganda ba yun? Araw-araw ko umiinom ng analgesic? Hindi. No? Inaantay ko na lang sumakit yung tiyan ko eh. No? Natatakot ako magka-ulcer. Kaya lang, yun nakakagaling sa akin eh. No? So, pagka ikaw nga, naabuso mo yun, pwedeng masira ang bato mo, kidneys mo. So, anyway, tama-tama, lumabas yung produktong VitaPlus. No, sumali kami, tinikman ko. Without expecting anything. No? Ang kagandahan, after a while, nagulat ako. Nawala na lang yung pananakit. At hindi na bumalik. Pag hindi ako nakakainom, after a while, susumpong ulit siya. Pag iniinuman ko, nawawala. Umiinom na lang ako. No? So, yan. Bakit ganon? Ano nakakatulong sa kanya? Meron siyang phytochemical, ang ngalan, capsaicin. No? Andito siya. Siya ang nabibigay anghang sa sili. Yung capsaicin pala, napakahusay na phytochemical. No? Sa Amerika, you can buy that over the counter as an ointment. No? Ginagamit sa diabetic neuropathy, yung pananakit ng mga talampakan ng mga diabetics, gawa ng sakit na yon. Pwede rin sa mga pananakit ng mga muscle pains, no? Or arthritic pains. No? Plus, napatunayan ng mga eksperto, mahusay pala yung capsaicin sa sirkulasyon. Nakakatulong palang ibaba yung kolesterol o pati blood pressure. No? Ano pa? Saluyot. Familiar ho tayo sa saluyot? No? Sino nakakakain ng saluyot? Ano siya? Madulas. No? Kaya naman, mahusay siyang demulcent. Nakakaginhawa, nakakaalis ng iritasyon. Siya po isang tonic na kapagpapalakas ng katawan, nagbibigay ng sense of well-being. Siya isang carminative. Ano yung carminative? Sino rito? Utot ng utot. Sir, kayo palang umaamin. Hindi. May ilan na rin naman. May kasama ba kayo sa bahay utot ng utot? Tuturo yung asawa niyo. No? Ayun. Baka katulad nito, pasaka mo sa luyot. No? Huwag dyan. Dito mo ipadaan sa bibig. Ipakain mo na lang. Kasi siya ay isang carminative. Nakakaalis ng pag-utot, no? Or kabag. Lactagog. Nakatutulong din sa paglabas ng gatas ng ina. Purgative sa mga batang binubulate. Diuretic. No? Nakatutulong sa paglabas ng ihi. No? Uray. Or Amaranthus spinosus. Familiar ho ba kayo sa uray? Ha? Very good. So, essentially, damo yan eh. Pero yung may tinik-tinik na variety, ang tawag colitis, colitis, or kilitis. No? Sa mga maisan, sa mga palayan, sumisibol yan, karamihan tiyatapon. Yung mautak-utak, pinakakain sa hayop. Yung mas mautak, kinakain nila. No? Kasi ang tawag din dyan, Chinese spinach or local spinach. No? Napakahusay pala niyan, mataas sa mga
Vitamina, no? Mataas sa dietary minerals like calcium, magnesium, phosphorus, at mataas sa dietary fiber. Familiar ba kayo sa fiber? Di ba? Narinig natin sa TV ngayon, magkakain ka daw ng mga fiber. No? Ano ba ang fiber? Ano ba? Pag sinabing fiber, ano ang fiber? Ha? Ano ba yung fiber? Abaka, para abaka. Kain ka abaka. Hindi. Ang fiber po ay sangkap ng halaman. They are polysaccharides na tinatawag. No? Na pag kinain natin, hindi masyadong nadadigest. Nakakain na ho ba kayong talbos na kamote? Di ba? O pagkain yung ganon, at paglabas sa kabilang dulo, ano yung tsura? Talbos pa rin. Pwede mo hugasan, lagay mo kalamansi toyo, no? Na-re-recycle ba? Alam nyo ba yun? Hanggang mga 4 na beses. Hindi, huwag nyo gagawin yun. Hindi yan na-re-recycle. No? Pero kung maisip-isip mo, baka sakali. No? Pero anyway, no? Si ma'am napapakunutan noon, no? Re-recycle. So, ano yung kagandahan ng mga fiber na yan? Nakatutulong yan sa pagbuo ng dumi. Pagkakulang ka sa fiber, ano itsura mo pagka nakaupo ka sa trono? Ganyan. Pag araw-araw kang ganyan, ano mangyayari sa'yo? Ha? Oo nga, ano nga mangyayari sa inyo? Diba? Maya-maya, may nasasalat ka na sa ilalim. Diba? So, umpisin, napaglalaroan pa yun. Naipapasok, nailalabas, naipapasok, nailalabas. Maya-maya, ayaw nang pumasok. Ibig sabihin, yung dating ganyang kalaki, lumaki na. So, maya-maya, maoperahan ka sa Almoranas. Diba? Talbos ng kamote, familiar? Yes, siyempre, no? Tumaya, batatas. Lahat tayo nagkakakain yan. Pero alam ba natin, napakahusay na halaman yan? No? Nakakatulong yan i-maintain ang ating blood pressure. Nakapagpapababa pala yan ng kolesterol. Sa mga bagong tuklas na diabetic, nakakatulong yan ibaba blood sugar mo. At higit sa lahat, ito'y isa sa ilan lamang na halaman na maraming iodine. No? Familiar tayo sa iodine. It helps develop the brain, lalo na sa mga bata. And nakakaiwas ka magkaroon ng goiter. No? So, yan po ang sangkap ng VitaPlus. Okay ba siya? Yes, no? Yan ang pinakamagandang kombinasyon ng halaman sa isang produkto. No? Yan. So, siya po ay nasa sachet na ganyan. Kinakanaw yan sa isang basong tubig. No? Hinahalo lang yan maigi kasi matagal matunaw yung dalandan extract. No? So, haluin mo lang maigi yan. Takes about 30 seconds para matunaw yung dalandan extract. Okay? So, meron yan dalandan flavor, merong melon, at merong guyabano. Yung guyabano, sikat ngayon because of the anti-cancer properties na nakikita nila sa guyabano. Yung dalandan, may regular version, no? Ang ginagamit nilang asukal dito is muscovado sugar. It's unrefined sugar, no? Which is healthier than your refined sugar. Meron din yung sugar-free version, no? And then, yung guyabano is already sugar-free. Okay? So, it's BFAD certified, no? FDA certified. Kami po ay nakapagpapadala ng produkto sa ibang bansa, sa Amerika, sa England, no? Sa Singapore, sa Japan. May center na po tayo sa kasalukuyan sa Guam at saka sa California. And soon to open, Japan, Canada, Greece, and Saudi Arabia. Kasi kahit mga Muslim, katanggap-tanggap, it's halal certified. No? So, marami ng parangal na natanggap. Outstanding herbal juice drink brand since 2006. No? Now, ako pagka ako'y nagtuturo, sinasabi ko sa mga tao, no, lalo na yung mga dealer, pagka kayo naglalako, halimbawa nito, nagpapatikim kayo sa mga pasyente, huwag niyo sasabihin sa pasyente na ito'y gamot. Na huwag niyo sasabihin, ihinto ang gamot, ito'y ipalit sa gamot, gagaling siya. Hindi ito gamot. Ito ay halamang gamot lamang. Panulong sa kalusugan. Kaya lang, since 2005, marami na nakagamit no? At marami ng sari-saring mga success stories tungkol dito or very good health stories tungkol dito. Katulad nitong pasyenteng ito na ano tawag dito?
meron sakit na tinatawag na cystic hygroma, no? Na gumaling after 4 months. May kaibigan akong doktor, no, orthopedic surgeon, kung saan yung kanyang asawa, nung nabuntis, natuklasan na yung baby ay merong cystic hygroma. No? Pinaiwan sila na pag hindi mawawala, mapipilitan, mangangailangan ng operasyon within the uterus ng bata, nung mother, no? Yung baby, operahan, habang nasa sinapupunan pa. So, mabigat na operasyon, pinaghahanda nga silang 1 million eh. So, inalok ko lang to, pinakita ko sa kanya, pinakita ko itong illustration, itong flyer na to. Sabi ko, subukan mo lang, baka naman wala namang mawawala eh. So, sinubukan doon sa misis niya, nagustuhan naman ni misis niya, araw-araw umiinom. Ang kagandaan, no, paglabas ng baby, over the months, nakita nila, palit na palit, hanggang paglabas ng baby, wala na yung cystic hygroma. So, nakaiwas sila sa mabigat na operasyon na yun. No? Ito ay mga diabetic na may mga problema sa binte. Masama ng sirkulasyon, may sari-saring mga sugat na. No? Ako yung linya ko ay diabetes at over the years, no, may ilan ako mga pasyente na nakaiwas sa operasyon. Gumaling-gumanda yung mga sugat nila sa tulong ng VitaPlus. No? Ito ay psoriasis, sakit sa balat na walang lunas. Kung saan nagkakaroon ng nangaliskis, mapula, no? Yung balat ng pasyente. Yung pasyente ko, gaytong-gayto problema niya. No? Yung sa akin, yung pasyente ko matindi kasi naka-baseball cap siya pagdating sa clinic, naka-scarf, naka-raincoat, naka-guantes, pagkapapa-check up, no? Kasi pag tinanggal niya yon hanggang anit niya, ganyan itsura. Nahiya siya sa sarili niya. No, binibiro ko nga siya, sabi ko sa kanya, ninja. Si ninja siya pagkapapa-check. Ito lang makikita mo yung mata eh. Meron siyang iniinom na gamot, pero hindi siya masyado natutulungan. Nung sinubukan ko itong VitaPlus, umiimpis talaga yung kanyang rashes. So, ang kagandaan ho ngayon, pagka nagpapacheck up siya, wala na yung baseball cap, wala na yung scarf, wala na yung raincoat, hindi na siya ninja, samurai na ngayon. Yan. Yun ang biro ko sa kanya. So anyway, kami po, no, sa pamilya namin, marami na kami na-experience na napakaganda mga epekto sa itong produktong ito. Halimbawa, about 2006, no, nagkasakit yung 2 anak ko. No, pag-uwi ko sa bahay, nagsusuka. Susuka. Ayaw nang kumain, ayaw minom, tatakot magsuka. So, yung bunso ko, pinasok ko sa hospital. No? Walang choice eh. Pag-uwi ko sa bahay, yung panganay ko, nagsusuka na rin. Mukhang na-food poisoning yung 2. Hindi ko alam kung anong dahilan. So, sabi ko sa kanya, Bianca, confine na kita. Nakita niya tinusok-tusok yung kapatid niya sa emergency room. Naburdahan. O di ayaw magpa-confine. Nagwawala. Hindi daw siya papa-confine. Sabi ko, ito gagawin natin, ha? Pagka kayo masusuka, no? Minom ka isang sachet. No? Para ma-replace, no? No? Yung nawawala mong electrolytes, no? Tsaka fluids mo. No? Para hindi ka ma-confine. Pahig naman siya, no? So, unti-unti, dahan-dahan, pinainom namin siya. Yung unang 2 sachet, sinuka rin. Yung pangatlo, 3:00 ng madaling araw, hindi na isinuka. The next day, parang wala nangyari. Back to normal. No? The next day, naiuwi ko rin naman yung bunso ko. Nagbayad lang ako ng 8,000. Katumbas pala, 3 sachet. So, ngayon, sa totoo lang, sa pamilya namin, pag halimbawa, mga ordinaryong trangkaso, bosipon, no? Nagtatae, bago ako magbigay ng kung ano ng matatapang na gamot, yung subukan ko muna to eh. No, last December, nagkaroon ako LBM, ako mismo, no? At nabot ako sa clinic. Sumasakit yung tiyan ko. Napilitan ako umuwi. Pinutol ko yung clinic ko. Pag-uwi ko sa bahay, pagdating ng gabi, nilalagnat na ako. So, nagtatay ka, masakit ang tiyan, nilalagnat, masama na. Di ba? So, tanong ko na lang sa sarili ko, ako ba, magsisimula ng antibiotic or pakiramdam ko, nanunuyo na ako eh. So, ayoko naman magpa-confine. Sabi ko, bombahin ko muna sa sarili ko siguro ng VitaPlus. Tingnan natin. Alas 7 ng gabi, uminom ako isang sachet. Alas 9 ng gabi, uminom ako pangalawang sachet. Bago matulog, uminom ako ulit. Pagdating ng umaga, the next day, wala na yung pagtatay ko.
Wala na yung sakit ng tiyan. No? Hindi na ako nilalagnat. No? Nakapagtrabaho ako. Nakapag-clinic pa ako. So, hindi na aksaya yung oras ko, yung araw kong yon. No? So, nakikita ko epekto, halimbawa, ng Vita Plus. This is a picture of a cancer cell. No? Napapalibutan niya ng mga white blood cells na tinatawag. Pagka kayo nagpapa-CBC, familiar ho ba kayo CBC? Di ba? May red blood cells doon, tapos may white blood cells. Yung white blood cells, yan yung panlaban ng katawan natin, yung mga sundalo ng katawan natin. No? So, yan ang mga, pagka may problema tayo, infection, yan yung dumadami. So, nakikita ko epekto ng Vita Plus, tinutulungan yung mga sundalo ng katawan natin, yung parte ng tinatawag na immune system natin. No? Para lumaban sa mga nakapipinsala, no? Ng mga bacteria, viruses, and even cancer cells. No? So, yun nakikita kong epekto ng Vita Plus. No? So, dyan po nagwawakas ang ating lecture. May natutunan ho ba? Yes. Sino magsisigarilyo pa rin? Taas ang kamay? Sino? Sino mag-inom ng alak pa rin? Wala na. Sino magsa-soft drinks pa rin? Wala na. Ano ang katanungan niyo, ma'am? Yun ang nakalimutan ko. Very good. Butit na ipaalala niyo. Pwede ho siya sa mga bata 6 months old pataas. No? Isang baso, isang sachet. No? Yes, isang araw. No? Yung mga anak ko, ito na iniinom namin. Okay, sa mga matatanda, kahit ilan. Kung diabetic ka, because as I said, contains sugar, muscovado sugar, contains 22 grams of sugar. Kung diabetic ka, isang sachet ka, isang araw. Kung gusto mo mas marami, you can use the sugar-free version. No? Yes. Ako sa totoo lang, diabetic po ako. I take 2, sometimes 3 sachets a day. I check my blood sugar daily. Hindi ho tumataas ang blood sugar ko gawa nito. But of course, wala na akong soft drinks, wala akong pancham, sunquick, wala na akong mga ganoon. Pati rice ko, talagang practically, tinanggal ko na eh. No, binawasan ko ng gusto. No? Sa mga buntis, second trimester, pataas, pwede na siya. Bali about 4th month. No? Yan. Yan ang kagandahan ng Vita Plus. Okay? Meron pa magsa-soft drinks? Di ba? Yan. So, sino ba interesado naman lumusog ang bulsa? Matanong ko lang. Malusog ang bulsa. Malusog na ba bulsa, ma'am? This is your last chance.